kahapon sa Survivor Philippines. Ang pang-10 castaway na natanggal sa Survivor Philippines at ang pangalawang miyembro ng ating team. Kiko. Okay ko ang perlas. Yung itim na perlas na yan ay magbibigay ng kapangyarihan para madagdagan ng isang boto laban sa sino mang dati mong katribo. Hanggang sa pahuli-hulihan pa. Pasok ang pakmeron si Kiko. Sa atin. Sino ba sa atin? Hindi natin alam, amin ba tayo? Sa pagkawala ni Kiko, tuloy nang nawala ang alyansa ng dating Naak tribe. May ginawa. Sa akin, tama. Kasi bakit? Sila unang hindi sumunod sa usapan. Kahit nagtampo ako sa tao, nanindigan ako dun sa pinag-usapan namin. Dahil yun ang akala ko na mangyayari. Right from the start, hanggang sa kahuli-hulihan. Kahit na medyo yung trust ko sa kanila wala, I'm taking the risk na rin na sa kanila ako didikit. May traitor, may traitor. Alam ko may traitor. I'm suggesting. Let's speak by God. Siguro wala tayong choice. Kundi yun. Wala na akong magagawa, wala na si Kiko, hindi namin napag-usapan yung mga ganun bagay. Sabi ko nga, I can see it coming. Na meron talagang gagawa ng paraan. Hindi inaasahan ano at si na ganun na mangyayari. Sa totoo lang, yung pagkakabili na itlog kaya yung Kiko yun, parang magiging ako ang itlog dito. Hindi nakita ko naman yung mga anak. Yung sa itlog, I see your boat, please, man. This is the Kiko sa kanya. Sabi ko, wala na tayo. I'll do my best to the old guy. Wala na si Kiko, hindi ko na rin ma-reverse yun. So, I have to accept na kung ano yung decision nila eh. Sabi ko nga sa kanila, re-respeto ko yung decision nyo. Kung yun yung inisip nyo, okay sa akin. Nag-cheat ako bago. Iyayakapin? No. Pero siya, effective kang kasama sa akin na kahit magkakawala tayo. Medyo, pipiliin lang sa kalis tatlo ah. May ilan na kasi parang... Ano naman ganun mga statements? Hindi, pag sila kasi nag-chiklik eh, parang... Ano ibig sabihin? Na parang ibang term yun. Hindi ko ano. Basta, Eating mo, gano'n na lang. Gano'n lang na in love, yeah. Hindi naman wala. Mukhang matutuloy yung baon natin. Ganun nakakatuloy talaga sa Dito. Okay, muna. Don't even think about it. Ano lang tata. Delikado. Breakfast with Maxing, more kuhol, ha? Oh, happy birthday! 2 times. Nakakaloka. Galing yung career. Talaga pag medyo kabado, marami na huli.
susunod. Sir, sige, salamat sa pagtitiwala mo. Ako bumoto kay Kiko. Iba na yung takbo. Alam mo kung ano magiging maganda ngayon. Bumoto ka sa sarili mo. Yo. Hindi yun nakipag-grupo ka. Oh. Dahil once na nakipag-grupo ka dito, tao ka. Kaya ngayon, mamisitan, wala na si Kiko. Malaya ka ng bumoto ng maluwag sa puso mo. Wala kang pakikinggan ng ibang tao. Tinigil na natin. Tapos na ang politika ngayon dito. Hindi naman politika. Wala mong ganyan. Wala na leader. Sa ngayon talaga na pag-isip-isip ko na ang ugali talaga ng tao, klase-klase talaga. Meron talagang nagpaplastikan lang, meron talagang, kumbaga, parang inaano nila na laro ito. Sa totoo lang talaga, isa lang ang ipinunta natin dito. Masama amang sabihin na yung 3 milyon ang pinunta natin. Bakit ka ba nag-audition doon? Anong sadya mo gusto mo na exposure? Ako hindi ko na kailangan exposure dahil kasi matanda na ako. Ako naman talaga kaya ako sumali dahil sa 3 milyon. Kasi kumbaga sa araw, alas 4 na ako. Kumbaga malapit nang mawala. Eh sabi ko, kailan pa ako mangarap na gusto ko ngang mapaaral yung mga anak ko. Hindi ko rin sila mapupursige pag-aaral. Gawa nang wala rin naman akong paggasto sa kanila. Kaya, kumbaga ito yung parang pinakahuling parang last chance ko na magkakapera ng ganyan kalaki. Ngayon wala na si Kiko. Parang sabi nga yung wall na ibinakod sa atin. Kaya nga pangalan natin siya lang. May nagbago talaga. Lahat kami na nakapag-decide na wala ng alliance, na mag-individual na lang kami. Kung sino yung gusto naming tanggalin, may freedom kami tanggalin kung sino yung gusto naming matanggal. Ikaw, mabubuhay ka nung wala ako. Mabubuhay ako nung wala ka. Pero ito ang aminin ko sa'yo. Sige, salamat sa pagtitiwala mo. Ako bumoto kay Kiko. Si JC, nakita ko laking apekto kay JC. Super, parang nawala yung kaluluwa niya sa katawan niya. Lumipad yung utak niya. Sabi niya para sa kanya hindi daw siya nag-betray kasi desisyon niya sarili yun. Feeling niya nag-decide siya na ganun ka, na tanggalin si Kiko. At ito pa isa, sasabihin ko sa'yo. Sinabi ko kay Rob. Dude, nagtampo ko kay Jesse. Ngayon ko na lang din yung open sa'yo. Di ba nag-usap-usap tayo, sabi niyo sa akin, for the boys tayo. Okay, tanggap ko yung kay Mamusita. Ang inaano ko lang, kala ko sa for the boys kahit saan magpunta ako. Parang may chupera o parang nawala ako. Pero hindi ko pinahinggit man yun, dahil ikasasayan niyo yun, kaya tinanggap ko yun. Parang nagsipera ka. Parang feeling ko na, kasi pag sinabing for the boys, kung saan kayo pupunta, apat pa rin kayo eh. Parang bandang huli, yun ang plano natin, apat tayo matitira. Yun ang plano ko. Mo lang. Yun ang nasa isip ko. Apat tayo matitira. Yung nga, ang alam ko, kay Ram din. Sabi ko nga sa kanya, naiintindihan ko yung decision mo eh. Kahit na hindi ako mag-agree sa decision mo, nagawa mo na yan, may respeto ako sa decision mo, may sarili kang utak. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo kung anong dapat mong gawin. Gusto ko rin patunayan sa sarili ko kung hanggat saan ang kaya kong ibigay. Hindi kampante ako dahil simple alam, nasa isip ko na yun kung sino talagang diba. Punta kasi yan eh. Ano mas gusto mo? Nawala na lahat ng Jarakay. At ang next day tayo lahat dito nang naakahat tayo. Anong mas gusto mo doon? Iniisip ko kung ako'y nasa kalagayan nila, ano mararamdaman? Hindi. Ano mo nararamdaman na akala mo initrito ko na? Pasalamat sila na at least nagkaroon na sila ng freedom at pinaliwanag ko sa kanila na para maging fair lahat ng laban, bigyan natin ng chance yung mga taong gusto makipaglaban na wag natin sila isa-isahin. Sige. Tawagin mo man ako ng traitor. Wala akong magagawa sa'yo. Ay, hindi. Sino ba nasawag sa'yo? Sino nagsabi sa'yo? Walang problema ron. Sino nagsabi? May malalim akong dahilan. Alam mo ko yung brother, nag-usap ko tayo. Pero hindi ako nagpagamit sa kanila. Dahil sa puso ko na gusto. Oo, tama yun. Sinabi ko kay Jesse, pinaliwanag ko kay Jesse. Sabi ko, pinagbasihan ko na dapat hindi pumapasok si Kiko sa personal na buhay. Kung hindi ka nagsalita, hindi maririnig yan.